ipakita nato sa atong mga next generation. No? Kung wala sila Biblia, bakit Biblia? Kaya matagani magbakalog cellphone o nag 20 mil. 20 mil, grabe mahal lang. Wala, may cellphone, 20 mil. No? Para na, 4 mil. No? Kaya marami palitan ato ang bata o cellphone o 4 mil. No? Ano pa kaya ang Biblia? 1,000 lang. Wapo na kayo. Hello? Diba? 1,000, wapo na kayo ang Biblia. No? 700. Oo. Undot na kaayo. Amen. 300 damit na kayo. That's why, gusto natin i-emphasize sa kanunay na importante yung Biblia sa buhay ng Kristiyano. Importante yung Biblia dito sa church na ito. Dito mismo, sa church natin. Importante yung Biblia. Kaya dadalhin natin at dadalhin yung Biblia natin. Mula sa ating bahay, halit sa itong balay, paingon dari, kita nato, bitbit ng Biblia. Amen ba? Para itong mga bata, hindi mawala sila sa pasig. Hindi sila mawala sa pasig. So today, ang topic po natin is about the Bible. Yeah. And its worth. Ano kami nilihon? Una-una po sa binasa natin. Sa verse 16, the scriptures are true and dependable. Totoo po yung Biblia. No? Ilang porsyento ang pagtuunin mo sa Bible that the Bible is true and dependable. No? Maasahan natin. No? 100% ba? Kasi yung iba, nagpapatalang, hindi man lang tinuod, Biblia, gisulat naman ng tao. Kung ikaw pa pinusupuran kaya matubag, alangan ka ba masulat sila? Tao no? Kaya kung para ka na sa pispis, no? Siyempre, ang magsulat sila, pispis pa, para magkaintindihan ay sila. Pero the Word of God is for man. Para po sa iyo yan, para sa tao po. No? Kaya, yung magsusulat ay tao para maintindihan nila. Kung halimbawa ko, makipag-istorya si Lord sa ito, pinaagi sa Karabaw, saka may tabo sa iyo, mas mudagan ka. Diba? O pinaagi sa hayop. Kung mag-istorya ang Ginoo, pinaagi sa hayop, na, matingala ka. Wow, pawiripol kayo manok na ibalong istorya. No? Oy, pawiripol kayo na iring kabalong istorya. No? Di ba matingala na? Pero kapag ikaw, Kristiyano, nag-istorya sa word ni Lord, wow, ma-bless ang tao. Ma-bless. Gani, dagang mga kabataan gano'n, kabalo, magwali, gagmay pa tayo. No? So, naku ang challenge ni sa ito, na bisa ng mga gagmay kabataan, kabalo, magwali, no? Itapon kaya, all scripture is God breath, no? The doctrine of inspiration of Scripture is vitally important. Importante po yung doktrina na tinatawag nato na inspiration or God breath. No? Sabihin yan, ang Diyos nato mismo ang nag-anoint, nag-inspire, naghatag kaalam o kahibalo sa nagsulat ani. No? Ang Diyos naghatag ngayon. Hindi lang po naghatag mga kaalam kay balo si Lord. Dagan kay mga books po nga kanang pampatalang. Dagan po mga books nga mga mini nga mga libro. No? Pero pasalamat kita na ay nangibabaw nga libro sa tibuok kalibutan, and that is the Word of God, the Bible. Kahit anong race ka man, anong tribo ka man, no? Ano man yung status mo sa buhay mo, kapag may Biblia tayo, isa na ta. No? Isa na kita. For He is the God of truth, according sa Deuteronomy chapter 32 verse 4, no? Ang
ang scriptures are true and dependable. Bakit man? Dahil ang Diyos mismo po. No? Siya ang kamatuoran. And even in John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth. Diba? Siya yung kamatuoran. Si Jesus ang kamatuoran. Kung wala Jesus, wala tayong kamatuoran. Wala. Kulang na kulang yung buhay natin kapag walang Jesus. And the Spirit is truth. According to 1 John chapter 5, verse 7. No? Even yung Holy Spirit po ay nagbibigay sa atin ng confirmation na ito nga'y totoo. No? Magtitistify na tunay na sinasabi ng Diyos Ama. Tunay itong sinasabi ng ating Panginoong Hesus. And that is the work of the Holy Spirit po sa ato ang kinabuhi. Mag-confirm siya, mag-testify siya na ang ginasulti ni Jesus tinuod because the Spirit is truth sa gihapon. That's why hinaot mga kaigsunan, always na mga encouragement and prayers ni Pablo sa iyang mga sumusunod na mabantayan sila gikan sa mga minit ng mga pagtulungan. No? Kung sa atong nga panahon siguro, daghan naman kayo mga minit ng mga pagtulungan. Pero sa unang panahon, mas grabe ang ilahapon ng mga pagtulungan dili maayo. Gani ang bisan pa sa sulod sa church mismo, sa grupo sa mga believers, nakasulod na ang mga minit ng mga pagtulungan. Magbantay kita. Ma-preserve ang kamatuoran sa ato ang Ginoo. Na walay buhin, walay sobra ang tulong sa Dios. Jesus said of the scriptures, thy word is truth. According po sa John 17. No? That ang kamatuoran o ang pulong sa Ginoo, kamatuoran gayon. Of course, ang Diyos na to or even the Holy Spirit, naghatag or nag-anoint, nagagamit sa mga writers o sa mga tao para magsulat sa mga pulong sa Ginoo. According sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, sabi dito, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophets' own interpretation of things. Hindi po nangyayari or nakapagsalita yung mga prophets na yan sa sarili naman nila, kagustuhan o sa sarili nilang salita. Pero ano daw? Dahil po yan sa kay Lord. Gano'n nakaprophesy sila, ano makasulti sila. Because the Spirit of God anaa sa ilaha nga mo ay nagdikta sa ilahang igsusulti. Amen ba? Kinsay naka-experience dari o kanang naka-share sa word ni Lord sa uban nga. Parang sinipa-sipan nagbalatay lang sa imong dila ang mapulong sa Ginoo. Wala man galing limo tuging hatagan sa dako nga pagtagad sa pag-study, pero nakasunod-sunod lang ka og share sa word ni Lord. No? Diba? Kasi panahon niya na gamiton kasi sa atong Ginoo para i-share kana nga word ngadto sa uban nga nagapaminaw anak. So, verse 17, verse 21, for prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Hindi po sila ang nagsasalita, kundi ang banal na Espiritu. The Holy Spirit. God did not erase the natural characteristic or the spirit of one writers. Ano daw sabi dito? In fact, God, in His providence, prepared the writers for the task of writing the scriptures. Prepare po sila, hindi, bisa pa sa ilang pagkabata pa lang, i-prepare na to sila. Ano po si Lord na ay plano na gamiton sila, no? For example, si Moses. Si Moses na lang kasi
Siya yung unang writer ng book of the Bible. The first 5 books of the Bible, sino ang writer? Si Moses. Piniprepare na si Moses pala. Sa bata pa sa prepare na siya ni Lord para ipagsulat tong kanang nasulat niya sa book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Pinaka-dagdag na sulat sa Biblia, o si Moses. Di-prepare na siya, dinala sa Ginoo dito sa asa. Kung dito na siya sa pamilya nila, the time, di ba, nagdaghan naman tayo ang mga katauhan sa Israel dito sa Egypt, kaya gusto na hari, pamatsyo na itong mga lalaki para di naman naghan. So talagang mga bata, ang mga lalaki, ipagtago, isa na dito si Moses. Isulod sa basket, ipaanod sa may Nile River, kunya ang nakakuha ang anak sa Pharaoh, dindala sa hari, sa palasyo. I-prepare na sa daan. Bakit man? Kasi dito, inhubog sa pag-ayo, dituluan pag-ayo, di pag-eskwila pag-ayo. Kung dito rato sa iyang pamilya, huwag ito nag-eskwila tarong si Moses. Amen ba? Kasi slave sila datay. Slave sila, paano sila maka-eskwela? Slave sila. Wala. Deprived sila sa lahat ng kung ano man mga blessings. No? So, i-prepare na sa daan. Didala dito sa palasyo, ipa-eskwela, hasta na rin mong bright kaayo ng tao. Diba? Prepare sa ni Lord na magsulat sa Biblia. Kung daghan pa mga propita, no? I-prepare ni Lord ang ilang mga kinabuhi para sa pagsulat ngayon. Even si Pablo, di ba? Isa po sa pinakadaghang sinulat sa Biblia. O si Pablo. Bilang ang mga epistles ay iyang nasulat dito sa mga churches. Isa po sa pinaka-bright na writer. No? A lawyer. In-prepare niya po sa Lord. Di ka sa mga bata. Although, sa una pa lang, wala niya na ilhan si Jesus. Pero sa diha nga na-encounter niya personally si Jesus. Doon niya na-ilhan si Jesus. Lord, ikaw pala yan, Panginoon. Yes, ako ito. Sabi ni Lord, ako ito. No? It is hard for you to kick against the pricks. No? Lord, nailhan niya si Lord. No? Kaya, from that moment, nag-start na po siya upang ministeryo ngadto sa mga tauhan. Kung sa niya, nag-start siya to pang tanong o mga kasimbahanan. Nag-start po siya upang himo o mga sulat. No? Sa diya, himatsuno na siya, sa diya, ang ipriso na siya, dagan na inoon siya mga nasulat ngadto sa mga churches. I-encourage ang mga Kristohano. Ito yung isa sa mga sulat ni Pablo kay Timoteo. No? Ang bata, pastor, no, nga nag-ministeryo. Kinahanglan niya guidance. That's why si Pablo naghatag kaniya o mga pulong sa pagdasig kaniya. So each book of the Bible grow out of a spiritual set of circumstances. Ito tinatawag natin mga genre. No? Na ginatawag natin ng mga narratives or history from Genesis to 5 books. Anong gagawin iba pa? Yung mga Chronicles, yung mga Kings. Ayan, mga Old Testament narratives yung tawag doon. Or history. Doon sa New Testament, mayroon din history doon or narrative. Yung natawag ang book of sa book ang history sa New Testament. Ayan, the book of Acts. No? Apil na ito sa akong Bible quiz. Poetry from the book of Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon. Ayan. Yung prophetic naman from kay Jeremiah hanggang papunta dito sa kay anong last na prophets?
Malakay, of course. No? Mga tagbuglasyon, matay-matay na mo. Ganyan yung kalaban niya, no? Kusgan ka ba na ikan sa kami papan, baik mo dito sa bagay? No? Ayan. So, ayan, gospel, book of gospel. Ano yung gospels na yan? Ayan, yung 4 books, the first 4 books of the New Testament is yung gospel. And epistle, itong mga letter ni Pablo nandun sa mga churches. And of course, ayan, Apocalypse. Apocalypse, yung last book of the Bible, Revelation. So in his preparation of men, in his guiding of history, and in his working through the Spirit, God brought about the miracle of the Scriptures. Parang sabi natin, parang imposible. Bakit man imposible? Kasi po yung scope na pagkasulat nila is about 1,500 to 1,600 years. Gikan sa pagsulat ni Moses hanggang sa panahon nila ni Pablo. Diba? Mudagal ang pinaka years, 1,500 to 1,600 years. Pero gintipon-tipon sila hasta nakaroon na dali na kayo ang pagbasa nato tungkol sa mga scholars po nagipanggamit sa ato ang Ginoo. Kabalo mo mga kaisunan, hindi lang po yung mga prophets yung ginagamit ni Lord noong unang panahon. Kahit na po sa ating panahon, ginagamit ni Lord para ano? Para i-compile ang Biblia na ito. Mga scholars. No? Kasi kung wala na sunod-sunod niya, naku, ayawan natin, no? Ayawan kita kaintindi. Pero salamat sa kay Lord, of course, walang imposible kay Lord. Amen ba? Kaya pasalamat tayo na may complete na word ni Lord para sa atin. Wala nang kulang ito. No? Wala'y sobra. Amen ba? Kumpleto na kapag may libro ka na ganito, kapag may Bible ka sa bahay nyo, o may Biblia ka sa sarili mo. Kahit na wala na ibang mga books dyan. No? Wala na iba pang mga study books dira. Of course, mga tabang mga po na gyapon. Pero, siyempre, ang pinaka-primary na tool nato para sa pagtuon sa word, or sa kinabuhi nato is the Bible. So, we mean that the scriptures, or biblical inspiration of scriptures, is the supernatural influence of the Holy Spirit on the writers, which guaranteed that what they wrote was accurate and trustworthy. No? Trustworthy. Kasaligan ng Biblia. Amen ba? Trustworthy. Because yung inspiration na yan ay nanggaling mismo sa Diyos. Has to do with the recording of this communication in a way that is dependable. Dependable yung word ni Lord. Dahil po sa Holy Spirit, dahil po sa ating Panginoon. And whatever the Bible says about itself, man, may tuon sa Diyos, ano pa? May tuon sa life. Para sa iba, wala nagapati, when nag-share sa akong kahapon lang, wala sa nagapati na may life after death. No? Pero yung Bible nagsasabi po that life, may life po pagkatapos na tayo mamatay. Dahil kung wala naman tayo ginabuhi after sa death nato, bakit nagpunta pa si Jesus dito? Para isave tayo. Sana wala na. Amen po ba? Sana po wala na lang nag-anto si Jesus Christ dito sa cross. Kung human sa anong kamatayan, wala na. Human na tanan. Wala na talaga ito si Jesus. Pero, tungkol kinaapay kinabuhi uman sa kamatayon, yan si Jesus Christ dali. Iyan ang importante, yung life after death. No? Yan, ang Bible po ay nagsasabi niyan.
Yung history, yung science, yung powerful na yung science na sinasabi nila, mas powerful yung word ni Lord. No? Kasi mas nauna pa yung Bible doon sa science nila. And every other object is strong, and the record is true. Amen. Amen. Praise the Lord. Hinaot nga mainlove kita sa word ni Lord. Hindi din ka powerful ang word ni Lord. Hindi din ka tinuod ang word ni Lord. No? Of course, yung mga application yun, bantayan lang. Kaya base ko na kada basa na to, ay parang sa ano ba? No? Hindi ko lahat na binabasa mo ay ma-apply mo sa sarili mo. No? May mga lessons lang po. May mga lessons lang po na makukuha. Ay, may mga prinsipyo lang po. Kasi, alam niyo mga kapatid, principles lang talaga yung kinukuha doon sa Biblia. Principles. Paano tayo mamuhay ng tama. The scriptures, number 2, are profitable. They are profitable for doctrine. What is? Right? Profitable po. Kasi yung Bible, totoo, dependable, of course. Right? No? Tama siya. Sakto siya. Doktrina. No? Siksik na sa doktrina yan. Lahat-lahat po ng mga katotohanan nandiyan na. At sa kung ano yung patungkol sa buhay natin at sa darating pang panahon. Reprove what is not right. Kaya sinasabihan tayo, ito, hindi tama yung ginagawa mo. Pero kapag hindi po tayo makapagsabi sa ating mga anak-anak, hindi tama yung ginagawa. Kapag, ano ba yung anak natin nakagawa ng hindi maganda, tapos hinayaan na natin sila. No? Mayroong isang sabi niya, sa diya ang di ko na siya. Sa diya nga, is about to hatulan na siya. Oo. Hatulan na siya ng kamatayan. Sabi niya, sana kasama ko si mama dito eh. Bakit ba? Kasi nung panahon daw na nakagawa siya ng masama, gintaguan siya sa iyang mama. No? Sa diha nakahimong siya dili maayo, gintabon-tabunan na siya sa iyang mama. Wala siya ginsaway. Pero yung Bible po, kinahalan na i-correct. Kasi sabi pa ni Jesus, sabi pa ng words doon sa Hebrews chapter 12, no? Kapag mahal mo yung anak mo, didisiplinahin mo. Kaya tayo, kapag may correction po tayo, ni-reprove tayo, dahil gusto natin makorek yung mga hindi maganda. Hindi maayo. Salamat kita kung makadungo kitang mga corrections. Amen ba? Pero of course, sabi pa ng Bible, sabi pa ni Solomon, yung mga hindi wise na mga tao kasi, hindi yan tatanggap ng mga corrections. Pero yung wise na mga tao, accept corrections. And instruction in righteousness, how to stay right. Kaya dito tayo po sa church, every now and then, dahil dito kasi natin makukuha yung mga instructions. Amen ba? Doon sa bahay, makukuha din natin doon. Kung tayo ay nag-aaral doon. No? Kung mas namin managadagan ng magtuon, no? Mas bigo ng magtuon sa word. Sa pulong sa Ginoo. A Christian who studies the Bible and applies what he learns will grow in holiness and avoid many pitfalls in this world. Yung nag-study po at saka nag-apply. No? Yung nakarinig po ng salita ni Lord at saka in-apply sa sarili niya. No? Magkaroon talaga ng growth yung buhay ninyo. Pero kung hindi man lang tayo nag-apply,
nakinig lang tayo, tapos hindi natin na-apply yung mga words na yan. Sabi pa ng last message last Sunday, ano daw? Dinidisipula yung sarili mo. Amen ba? Dinidisipula yung sarili mo. Kung nakinig ka, pero hindi mo na-apply. Kaya apply natin kung ano ba yung sinasabi ni Lord. Third, the scriptures equip us for service. Equip us for service. Any Christians can become a person of God. By how? Paano nga ba? By studying the Word of God, of course. And obeying it. Letting it control your life. I-obey natin. At saka yung magkocontrol po sa sarili natin. Hindi po yung sarili natin o sa buhay natin na mag-control. Hindi po ang atong sarili kagustuhan. Apan ang mag-control sa ato pulong sa Ginoo. Amen ba? Ganun po yung Kristiyano. Hindi po tayo namumuhay sa sarili nating prinsipyo. Tayo po ay namumuhay sa prinsipyo ng ating Panginoon. Amen po ba? Wala ta. Dili ta mo barong sa sarili natong prinsipyo. No? Sa sarili natong mga doktrina. Sa sarili natong mga panglantaw. Pero yung perspective natin ay well-guided po doon sa Word ni Lord. No? Ang mga plano mo sa imong kinabuhi, ang kagustuhan mo sa imong heart is from the Word of God. Ito yung magdidetermine sa iyo sa pamumuhay mo. No? Para manginabuhi ka nga matarong, magpabilin ka nga matarong diha sa atubangan sa Ginoo. Ang mag-control sa imong kinabuhi, ang Biblia. That's why, mauna silin ko sa inyo unta, dalon-dalon na ito atong Biblia. Kung nalipat na kita, pasahaman kasi manual ni sa atong kinabuhi. Amen ba? Sabihan mo naman, manual ni sa atong kinabuhi. Doon parehas ko lang, di na kamalo sit up sa sound system. Kailangan tagong sa manual. Asa na isaksak banda, no? Kaya basi di mali na pag-isaksak ni mo sa mga wirings nila, sigurado yun, masunog, magumba. Ganun din sa buhay natin. Without the Bible, yung buhay natin ay hindi maganda. Amen ba? Wala, gulo lang always. No? Gulo lang always yung buhay kapag walang Word ni Lord. Kaya yung manual sa buhay natin, kahit ano man yung mga kailangan i-troubleshoot dyan, yung Biblia po ang magbibigay sa atin ng kaalaman paano yan i-troubleshoot yung mga troubles sa buhay natin. So, dalawang verse po, sabi dito sa verse 17, una-una po, yung tinatawag na perfect. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished into all good works. Yan. Ibig sabihin yan ng pagiging perfect po is complete, fit condition, fitted for use. No, tamang-tama, eksakto. Kung number 12 yung imuhang bolt, kailangan number 12 po itong imuhang nut. Amen ba? Kahit kung number 12 ang imuhang nut, o niya yung bolt ni mo, di ba ang nut, katong mo, matay yung ipahugot no? Ang nut no? Pamilya. sa mga babae na to, kaya makakuha na ta, bolt at nut. Kuha na to. Di ba? Kapag, di ba yung bolt, ano ganyan na, katong panghugot? Ay, hindi, nut, di ba? Nut itong panghugot, di ba? Ay, isa po na to ganyan. Ibig sabihin, fitted po tayo. Yung word ni Lord po.
na maging perfect po tayo. Fitted for use sa ating Panginoon. Kaya ini-equip po tayo. Yung word ni Lord ay mag-equip sa atin. No? Gawin tayong ganito. No? To be a person like halimbawa, ano yung gusto ni Lord sa iyong buhay. Kasi hindi naman lahat maging pastor. Amen po ba? Hindi naman po lahat maging preacher. Mayroong iba talaga, maganda magturo. At saka mayroong talaga iba, maganda mag-administra. Diba? Hindi po pari-pariho. Pero kahit saan man tayo, sana gamitin natin yun. Or magpagamit kita kay Lord. Amen ba? No? For this, ibig sabihin, as equip for service. I-equip tayo for service. Yung ibig sabihin yan. At saka magawa natin kung ano yung mga bagay na pleasing doon sa ating Panginoon. And to do the work God wants us to do. Kung ano man yun. So the better we know the Word, the better we are able to live and work for God. Amen ba? Kaya gano'n na lang po yung kagustuhan natin. Ang bawat isa sa atin, makaalam ng Word ni Lord. Bakit man? Dahil the more na alam natin ang Word ni Lord, ay maging useful tayo sa ating buhay. You know, brothers and sisters, mga Kristiyano, mga Kristohano, no, ang isa sa mga purpose ni Lord sa atong pagtuon para gamiton kita, our life maging useful, no? Habang nagapaabot kita sa Ginoo, na maging useful yung buhay natin. What then po, mga kapatid? The purpose of Bible study is not just to understand doctrines or to be able to defend faith, no? Para kabalo na kung makipag-argue, makipag-debate, no? Kailangan mag-study yung kamayan para ano na kung makipag-debate. Hindi po ganyan, no? As important as these things are, mas sobra pa po. Bakit? Kailangan po natin maisama sa ato ang Ginoo to be like Christ. The ultimate purpose is the equipping of true believers for real living. Para ma-equip po tayo, para magamit po tayo. It is the Word of God that equips God's people to do the work of God. We must separate ourselves from that which is false and devote yourselves or ourselves to that what is true and continue in our study of the Word of God. Tuloy-tuloy lang po tayo. Amen. No? Bisan hindi man siguro Bible man, hindi man siguro aning nga mga bulan, kasi January talaga yung Bible month na yan. Pero sa whole year and sa whole life natin, i-acknowledge natin palagi yung Word ni Lord. Then God can equip us for ministry in these difficult days, and we will have the joy of seeing others come to a knowledge of the truth. Malipay ka kung ano na yung mga kahibalo or nahibawan ang isa ka person mahitungod sa Word ni Lord. Amen ba? Malipay ka. Hinaot nga ang ato ang kinabuhi mga isunod, magiging isa ka useful na classes of person to para nga ayan for His glory, of course, no? Sabi pa dito, the times are not going to get better, but we, Christians, can become better people even in bad times. Bad times, kahit na hindi po maganda
maganda yung panahon natin ngayon, no? Pero mayroon po tayong resiliency po, no? Parang maka-adjust na ba? Hindi nga kung may problema ganyan na, daw na punta ka na, wala na po na ito ang Christian life, spiritual life na ito, kaya natin problema. Wala na po. Pero hindi po ganyan. Kailangan kabalunan na mo adjust. Dahil sa ano? Dahil sa word ni Lord. No, nga ato ang Quran. So, just trust sa word ni Lord. Ano ba yung salita ni Lord? Narinig natin at nabasa? No? Or natunan? Sa ligi. Ang mga pulong sa ato. Let us pray. Oh dear God and Heavenly Father, we thank you, God, for your words. We believe na itong Biblia na ito, Panginoon Diyos, ay ginawa mo para, Lord, bawat isa sa amin, ang lahat ng tao ay makaalam ng mga katotohanan nito. At sana, Lord, hindi lang po Lord, yung mga pariente namin ang mga ibalon, hindi mga maturan. The salvation na i-offer ni mo, Lord, ang grace na ginhatag ni mo, Ginoo. Hindi lang ta kami, pandagan pa sa mga silingan, so bang tao, mga friends na mo, Lord, masiran ng inyong mga mensahe sa kaluwasan. Gamitan kami, Lord. Gamitan kami ng church para nga makasulti sa iyong pulong sa kaluwasan at katusuhan. Thank you so much. Salamat sa pag-equip mo ka namin, Lord. Thank you, Lord, sa mga pulong. We praise you, O God. In Jesus' name. Amen.